Good morning guys. Trabaho na naman tayo. Gusto ko lang i-shoutout si Idol Jumpman, lagi nanonood sa akin. Shoutout sa iyo Loads, tsaka sa family mo, no. Thank you sa laging suporta mo. At sana matuloy na yung liga natin diyan sa inyo. Si Jumpman guys, isang isang legit basketball player din to. Pero nandun sila sa Red Deer. So sana matuloy yung liga natin dyan Loads, paglaro tayo. So guys, baka nagtataka kayo, no, sa vlog ko hindi na ako nagsasalita ng tungkol sa ganito ganyan, yung Canada ganito. Hindi ko na binibring up sa topic ko, no. Ang dami ko kasing napapanood ng mga vlogger din na nandito sa Canada. Ang dami kong nakikita na mga sinasabi nila na ganito sa Canada, mga negative, may iba may positive din. So parang stress na rin ako sa kanila guys. Ang dami nilang sinasabi na ganito, kesyo ganito yung Canada. So ako hindi ko na iba-vlog yung mga ganun kasi ang dami na nila eh. Dadagdag pa ba ako? Hayaan mo na sila doon. Ako ang iba-vlog ko na lang yung daily life ko dito sa Canada, no. Yung journey namin. Siguro iba-vlog ko siguro yung kung anong lumabas na mga bagong patakaran dito sa Canada na magiging apektado sa amin o related sa sitwasyon namin. So ako ayoko na mag-vlog ng mga ganon, mga negative vibes. So hayaan ko na sila doon. Marami naman sila eh. So kung baka magtaka kayo, hindi na ako nag-vlog ng tungkol doon sa mga ganyan na usapan. So i-share ko lang sa inyo, baka mamaya hindi na kayo kumaga napapansin nyo na hindi na si JB nagbabanggit ng ganito ganyan na kung ganito sa Canada, ganito ganyan. So para sa akin kasi guys, basta magtrabaho ka lang dito, magsipag ka lang, wala namang magiging problema eh. Pero syempre nandun yung hirap. Nandun yung hirap talaga. Pero sa daming mga nagbablog, ang daming mga vlogger na nagsasabi, 80 to 90% totoo naman yung sinasabi nila. Pero ako ayoko na dumagdag guys. So yun, share ko lang sa inyo. Baka magtaka kasi kayo eh. Actually guys, may may vacation ako ng 2 weeks. Pero yun, unpaid kasi nga ako part-time pa lang. So yun ang sinasabi ko na disadvantage ng part-timer, no. Never ako nakapagbakasyon diyan guys sa 1 year and 7 months ko sa Agropur. Never ako nakapagbakasyon. Pero yun guys, tuloy-tuloy yun. Kasi nga wala naman akong bakasyon, unpaid ako. Kasi nga part-time. So wala talaga ako naging bakasyon diyan. Nag-absent ako ng mga araw-araw, linggo, pero hindi bayad 'yun. May isa pa pala akong i-share sa inyo guys. Nung New Year, ganito ang nangyari sa Agropur. Medyo sumama ang loob ko doon guys, pero wala talaga akong choice. Kasi ako noon, part-time ako noon. Alam mo yung ginawa nila guys,
dapat kasi may holiday yung New Year ata yun, yung 31 dapat walang pasok yun. Pero bayad yun, holiday yun. Alam nyo anong ginawa nila sa akin guys, sa amin mga part-time? Hindi ko alam kung ako lang, pero sa akin kasi yun ang kinausap ako ni supervisor namin, yung si Mr. Koy, kinausap ako. Kasi every week nagbibigay ng schedule. So nakita ko na yung schedule na yun. Nagtaka ako, hindi ako binigyan ng schedule nung araw na yun, yung 30. Kasi yung 31 yun yung stat day. Tapos hindi ako binigyan ng schedule ng 30 tsaka 1 para hindi mabayaran yung gitna. Basta New Year yun, hindi mabayaran yung gitna nung araw na yun. Yun ang ginawa nila sa akin guys. Medyo sumama ang loob ko kasi nga sabi ko, grabe naman, para sa isang araw lang ayaw nila magbayad. Pero hindi ko rin masisi guys kasi nga nalulugi talaga siguro. Talagang nagbabawas na talaga sila ng ng empleyado. Pero siyempre iniisip ko na lang, thankful pa rin ako, nandyan ako, hindi pa ako tinatanggal. Kaya yung New Year na yun guys, medyo isa pa yun, yung medyo nadismaya talaga ako. Hindi nila ako binigyan ng before ng New Year at saka after, para kasi dito guys, kunwari may stat day, may holiday, kung a-absent ka kung hindi ka papasok ng bago holiday at saka pagkatapos ng holiday, hindi babayaran yung holiday mo. So ganun ang nangyari sa akin. Parang absent ako nung kaya walang bayad. So wala akong nagawa. Sabi ko, hayaan mo na. Ganun talaga, nagbabawas sila. So kaya talagang pinag-aaralan ko na guys yung ngayon, yung pagiging part-time. Sa susunod na apply ako ng trabaho, hindi na ako papayag na part-time ako ng ganung katagal. Pero yun guys, sa 1 year and 7 months never ako nakapagbakasyon. Tuloy-tuloy yun. Kasi nga wala nandyan na ako Kumaga nakapag-invest na rin ako ng kumaga gamay na gamay ko na lahat. So yun lang, shinare ko lang. So ang gagawin ko next time talaga, hanggang 3 months lang ako. Pag hindi ako regular, hanap na ako ng iba. Okay naman sana dito guys kung hindi lang talaga nagsarado. Kasi nga wala naman akong mahanap na ibang trabaho na ganito magpasweldo Kaya talagang no choice ako magtsatsaga talaga diyan kasi okay naman ang pasweldo wala naman problema Kaya talagang nagtsaga ako diyan ng matagal. Kaya gusto ko talaga maging regular sana diyan. Kaso ang problema nga is naunahan na magsarado. 'Yun ang naging problema. Kaya talagang marami ang nabagsakan ng mundo diyan ng sinabi na magsasarado kami. Kaya maraming galit, talagang feeling nila parang tinraidor sila. Kasi nga guys, kada meeting namin, may annual meeting kami dyan Yung meeting namin dati sinasabi na palakpakan kami kasi maganda daw kita, maganda, kumikita daw. Tapos after ilang months nagpa-meeting na gano'n ang mangyayari, magsasarado. Kaya lahat gulat na gulat, talagang shock na shock. Butya yung araw na yun na sinabi na yun, wala nang gusto magtrabaho talaga. Wala na. Pinauwi talaga kami lahat kasi parang na-shock lahat Kaya grabe. Pero syempre thankful pa rin na nakahanap ako ng trabaho na ganyan Kasi mahirap makahanap ng ibang trabaho na na ganyan magpasweldo. Dito na ako guys. Wow, cameraman. Oh, wow. Wow! Wow! That's all you hear is wow! Say hi to my vlog guys. Hi ka sa vlog ko. Isa sa mga malalakas dito sa Group 4. Ingat. So guys, pauwi na tayo. Isa sa nagpapatunay na umaasenso sa Canada, Mr. Heron Perez. RCC. Ano? RCC. Ingat. Ingat. Hoy, mag-car wash ka naman! So natapos na naman ang araw guys. So share ko lang sa inyo guys, nag-meeting sila kanina doon sa
sa office. Pero hindi kami miniting eh. Siguro kasi nga sa amin wala namang gaanong nagko-call in. Yung mga ibang production lang. So parang kakaproblema ngayon kasi parang gusto ng company na once na mag-call in ka ng 1 day is kailangan may ka na, doctor's note ka na, which is hindi ganun yung batas dito sa Alberta daw. Yun ang sabi nila kasi wala naman akong alam, pero yun ang sabi nila. So nagkakagulo sila ngayon kasi yung mga sa production guys, wala na talaga silang gana magtrabaho. Talagang ayaw na nila. Kaya panay call in nila. Nagko-call in yung mga yun guys tuwing Friday tsaka Monday. Naglo-long weekend lagi. Siyempre hindi mo sila masisi kasi nga talagang wala na silang mood eh. So kanya-kanya na lang talagang motivation talaga. So sa kanila laging maraming absent kaya may bago silang rules. So ngayon parang nilalaban ng mga employee na wala sa batas daw yon sa Alberta. Mukhang mayayari pa yung company, pero hindi ko alam kung i-implement nila yon. So yun lang, na-share ko lang. Gusto ko lang i-shoutout si Ivan Resurrection 9251. Shoutout sa iyo, Loads. Thank you sa imbita sa akin sa pag-apply diyan sa company niyo, no. So try ko. Tsaka si Koisina, ayan, kamusta kayo diyan, idol? Tsaka si John Sibug 1947, kamusta kayo diyan? Tsaka si John B 3931, kamusta, Loads? Tsaka si Git Gods, yun, kamusta kayo dyan? So thank you sa panonood yung mga idol. See you na lang sa next vlog ko. Bye bye, peace.